pupunta doon. Kung sakaling pumunta ka, isipin ko at bagong isip mo. Pero kung hindi, tatanggapin ko na yun na buo at irerespeto ko na kahit labag sa akin. Sa'yo umuwi. And bago ako umuwi, may condition din ako na magkikita din kami kung saan kami madalas na nagkikita before nung dito pa kami lahat sa Pilipinas nakatira. And kasi guys, alam ko yung schedule ng pagbabakasyon po niya. So yun, inabangan ko yun. And ilang araw, binabalikan ko yung yung lugar na yun. Wala. And then, all of a sudden guys, talagang wala na pala talaga akong hinihintay. Hello guys, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. Guys, andito tayo para mag-vlog. At ang topic natin ngayon ay itong bibigyan natin ng konting reaction itong naging vlog ni Batang Elio. Guys? Nang dahil dito sa part 97 ng EDSI ay talagang parang tinamaan daw siya doon sa naging kondisyon ni Kalingap Edu guys, kay Beyonce. Pero bago ang lahat guys, pakisuportahan po muna hangaman ng Kalingap Kuya Val Santos Matubang at Edu Vlogs at Kalingap Rap. At ito guys, panoorin po natin yung naging pahayag ni Batang Elio kung bakit talagang tinamaan siya. Nakarelate itong si Batang Elio sa naging kondisyon nitong si Kalingap Edu. Ito po, panoorin po natin. And ang pinaka ko dito guys is yung sinabi ni Edu na kondisyon, which is may sinabi siya na isang tagpuan po na maghihintay siya ron. Doon ako tinamaan. Hindi man kayo nagtatanong guys, pero ginawa ko na rin yan Dati kasi, okay, isa akong international seafarer dati. And then one time, yung ex-family ko, gusto mag-stay sa US. And gusto nila, doon din ako. So, pinagbigyan ko. Although, ayoko talagang, I don't know why, pero ayoko talaga doon. May sarili akong paniniwala. So, pinagbigyan ko rin. Pinagbigyan ko pa rin ng ilang taon. Hanggang sa umabot kami sa point na nagkukumbinsihan na kami. She wants me to stay there. Ako naman gusto kong umuwi dito at sumama sila sa akin pabalik. Walang nangyari doon. Kumbaga ako lang mag-isa yung umuwi. And bago ako umuwi, may condition din ako na magkikita din kami kung saan kami madalas na nagkikita before nung dito pa kami lahat sa Pilipinas nakatira. And kasi guys, alam ko yung schedule ng pagbabakasyon po niya. So yun, inabangan ko yun. And ilang araw, binabalikan ko yung yung lugar na yun. Wala. And then, all of a sudden guys, talagang wala na pala talaga akong hinihintay. Kasi, nalaman ko na lang, wala na siya. Kumbaga namatay pala siya. Kaya doon ako tinamaan guys sa kondisyon at sa tagpuan. Which is, hindi ko sinasabi na mangyayari din kina Beyonce, kina Edu. Kasi magkaiba naman kami ng sitwasyon, Sila nang dyan lang sa isang lugar, sa isang malit na lugar sa Bicol.
which is yung, whereas yung nangyari sa amin is magkalayo. So, hindi pa rin ako naniniwala na mangyayari sa kanila yon. Ito naman ay naikwento ko lang. And sorry guys, kahit hindi kayo interested sa kwento ko, is gusto ko lang na i-share kasi kagaya ng sinabi ko, tinamaan ako doon sa kondisyon. Sorry. At ayun guys, talagang yung pala yung naging kwento nitong si Batang Elio, talagang yung pala ay nagkaroon din ng ganyang kondisyon itong si Batang Elio doon sa kanyang asawa na nasa ibang bansa talagang nangarap siya na talagang magkikita ulit sila doon sa kanilang dating tagpuan pero nakakalungkot mapanood itong karanasin ni Batang Elio na ito dahil hindi niya nalaman talaga na may ganong nangyari pala sa kanyang asawa guys. Ang inaasahan talaga niya ay yung magkikita pa sila doon sa kanilang dating tagpuan dito sa Pilipinas ay grabe talaga ito guys. Pinananayuan ako ng balahibo dito sa kwento ni Batang Elio na ito guys. Although hindi naman siguro ito mangyayari sa EDSI guys. Talagang magkaiba ng sitwasyon ito dahil yung asawa niya ay nasa ibang bansa itong dalawa namang ito ay nandito lang sa Pilipinas at talagang nasa isang lugar lang sila. 'Di ba guys? At hindi naman natin talaga pwedeng asahan na mangyayari ito sa EDSI guys. At sana ay talagang hindi pa matapos itong EDSI. Sana ay mayroon pang susunod na vlog dito sa EDSI. At hindi rin ako naniniwala na mawawala agad-agad itong EDSI. At sorry kay Batang Elio dahil na-content natin siya kasi medyo tumayo po yung ating balahibo nung ating napanood itong vlog ni Batang Elio kasi na curious lang po ako kung bakit tinamaan talaga itong si Batang Elio dito sa naging kondisyon ni Kalingap Edo kay Beyonce dyan sa vlog 97. Diba guys? Ayun siguro hanggang dito na lamang po ang ating konting pagre-reaction dito sa naging vlog ni Batang Elio. Ayun siguro naman ay si Batang Elio ay naka-move on although talagang kapag naalaala siguro niya ito ay naluluha siya At kita naman natin diyan sa ating i-play na konting clips doon sa kanyang video guys. Ayun, thank you po paki-support po natin yan, Batang Elio legit reactor po yan ng Kalingap matagal na sila yan yung mga pioneer siguro dito sa Kalingap na bilang isang reactor. Hanggang dito na lamang guys, bye bye, hanggang sa muli pong pagbablog. Bye, God bless po sa lahat, peace.